lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome po sa araw-araw na pagpapala. Sa oras na ito, inaanyayahan ko po na tayo po ay manalangin. Yes, O God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito na patuloy na maranasan po namin ang inyong kabutihan at inyong pagmamahal sa oras na ito, O God. Lord, nawa, buksan mo ang bawat puso ng bawat makikinig at manonood sa araw-araw na pagpapala, na magkaroon po, Panginoon God, ng malinaw na kaisipan upang maunawaan at maintindihan ang bawat salita mo na amin pong pag-aaralan. Lord, we thank you, we bless you, in Jesus' name we pray, Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Love month, at February is a love month, pero sa secular, ito ay sineselebrate ng mundong ito regarding sa pagmamahal. Pero I just want to tell everyone ng pagmamahal na dapat po natin maranasan ay araw-araw. Ito po ay dapat po nating ipadama, lalo na po sa bawat mahal natin sa buhay, not only, even sabi nga po, dito po natin mai-experience yung pagmamahal during na nasa panahon ka na susubukin yung pagmamahal na ito. But I just want to tell you everyone na ang nais ng Lord dito na iparamdam sa atin ay yung unconditional love. Buksan po natin sa Romans 5 verse 8. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So ipinadama na ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Bagamat tayo ay makasalanan pa, ay ipinaramdam na ng Lord ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po nung inalay niyang kanyang buhay. Sabi po sa Romans 8:31, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? So ang Panginoon ay hindi niya ipinagkait yung kanyang bugtong na anak, alang-alang sa atin lahat. So sa panahon na tayo ay longing sa pagmamahal, sa panahon na tayo ay naghahanap ng pagmamahal sa ating kapwa, ang Panginoon ang magpupuno ng lahat ng bagay nito na hindi natin kayang masumpungan sa tao. Alam niyo po, sa pag-ibig ng tao ay very limited. Sa pag-ibig ng tao na hinahanap natin ay nasusukat ba dyan sa ibinibigay? Nasusukat ba yung pagmamahal na hinahanap mo sa tao? Paano kung hindi niya maibigay yung hinahanap mo sa kanya? Paano mo pa masasabi na mahal mo ang tao, isang tao, kung hindi mo you expect more? Kasi ang Panginoon dito, ipinadama niya yung pagmamahal niya sa atin. He never expect anything from us. Pero dahil din po sa pagmamahal ng Panginoon na inalay niya ang kanyang bugtong na anak, dito po ay unlimited love yung kanyang ipinagkaloob. Idinipan niya yung kanyang mga braso, alang-alang sa atin lahat. Idinipan niya po yung kanyang mga braso, that is that unconditional love na pinapakita ng Panginoon sa bawat sayo at sa akin. So, minsan po tayo po ay nalilimitahan, lalong-lalo na po sa panahon na broken-hearted tayo, nandun na sa panahon na tayo ay down na down, pero kapatid, inaanyayahan kita na ibigay mo kay Lord lahat ng bagay na yan. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kahit yung inyong brokenness, in your moment na longing ka sa pagmamahal ng tao, dahil binigo ka, dahil hindi niya naibigay ng buong-buo yung ine-expect mo sa kanya, because of that limitado lang yung kaya niyang ibigay. Pero kapatid, I challenge you, ang Lord lang ang makakapagpuno ng pagmamahal na yan na hinahanap mo. Ang Panginoong Hesus lang ang nag-alay ng kanyang buhay para ikaw at ako ay mapawalang sala, para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na masagana at buhay na masaya. Kay Lord lang po natin ito mahahanap, yung tunay na pagmamahal. Sa Panginoong Hesus lang natin matatagpuan at masusumpungan yung tunay na pagmamahal na hinahanap natin sa ating kapwa. Kahit sa asawa. Halimbawa po, sa mag-asawa, hindi naman lahat ng oras okay kayo. Hindi naman lahat ng oras ay sweet, o ano ba tawag doon? Sobrang sweet ninyo, pero may time talaga na nag-uusap lang naman kayo. Then suddenly, biglang nagkaroon ng conflict. Kapatid, tao lang yan.
Tao lang yan na nalilimitahan din yung pasensya. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi matutuwa sa katotohanan. Kapatid, ang pag-ibig na tunay na galing sa Panginoon, hindi ito pinipilit. At lalo na't higit po, kayang magtiis. Yung sinasabi po na you have to pay the price. Kaya mong magsakripisyo alang-alang sa mahal natin sa buhay. Kaya mong magsakripisyo alang-alang sa minamahal. Pero yung sakripisyo niyang ibinibigay, very limited lang yan, kapatid. But the Lord has already been sacrificed His own life. Na hindi nga po siya nagkait eh. Hindi niya nga pinagkait yung bugtong na anak niya si Jesus eh. Hanggang sa kamatayan, He fully obey His Father. Hanggang sa kamatayan, inalay niya ang buhay niya para sa iyo at sa akin. Kapatid, ito na yung tamang panahon na i-restore yung ating relationship sa Panginoon. Kung nagkamali man po tayo last year, kung hindi po natin naibigay ng the best na pagmamahal natin as in return sa ating Panginoon, kasi inalay niyang buhay niya, tayo din, ano naman po ang kaya nating i-return sa ating Panginoon? Ito na po yung tamang panahon na we surrender everything to God. Ialay natin yung ating mga sarili. Kung may mga emptiness po tayo, si Lord lang po ang magpupuno niyan. Kahit may vacuum in your hearts na inyo pong nararamdaman minsan, yung emptiness, God can fulfill it. God can give you the fullest na ito po yung hinahanap natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tanging sa Panginoong Hesus lang natin matatagpuan yung tunay na pagmamahal. Tanging kay Jesus lamang po natin mararanasan yung tunay na pagmamahal. Kaya kapatid, I challenge you right now. Ano man yung nararanasan mo ngayon, hindi aksidente na napadaan ka dito sa programang ito. Ito ay may purpose si Lord, kaya ka napadaan sa programang ito just to give you hope na mabigyan ka rin ng pag-asa, kapatid. Kung dumaranas ka ngayon ng kapighatian sa iyong puso, ito yung tamang panahon na God can restore your heart condition, lalo-lalo na sa pagmamahal na hinahanap mo. Inaanyayahan kita ngayon, kapatid, na tayo manalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Yes, O God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Tunay nga na sa iyo lang namin matatagpuan yung tunay na pagmamahal, Panginoon, O God. Ama, maraming salamat po sa mga nakinig at nanood sa programang ito. Pagpalain mo, Panginoon, O God, ang bawat isa, Panginoon, O God. Lord, binabalik namin ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Maraming salamat sa mga nanood at nakinig.